Paano tayo maniniwala mga kababayan sa nilalabas silang survey na mas marami daw pro Marcos kaysa sa pro Duterte? At kung ngayon pa lang mga kababayan, etong mga loyalista, solid loyalista ng Marcos mga kababayan ha, the original 1980s Marcos loyalist ay bumawi na ng suporta kay BBM. Anong pinagsasabi na mas maraming supporter ang pro Marcos kaysa sa pro Duterte? Sino-sino na lang kaya yung mga naiwan mga kababayan? Na ang mga loyalista kumalas na dahil anila incompetent si BBM mga kababayan. Walang silbi. Kaya nagising na daw sila sa katotohanan at nagwi-withdraw na daw sila ng support sa Marcos Jr. na iyan. Panoorin niyo po ha. Dating tapat sa pamilya Marcos pero ngayon ay lantaran ng tumalikod, formal ng binawi. By the way, una na palang bumawi ng suporta ha, ang isa rin sa mga pinakamalakas na loyalista na si Maharlika, sina Elizabeth Oropesa at marami pang iba mga kababayan. Eto, grupo na talaga sila. Mayroon silang organisasyon mga kababayan. Bumaliktad! Ang grupong The Original 1980s Marcos Loyalists ang kanilang suporta kay Pangulong Marcos Jr. Sawa na raw sila sa anilay pamumulitika, panggigipit. Hindi ka nahihiya sa iyong ama niyan, BBM? Nawala ang respeto ng mga tao sa mga Marcos dahil sa iyo. Ikaw ang sumira sa pangalan ng tatay mo. Although, sira na yung pangalan na dati pa mga kababayan ng Marcos talaga. Pero at least nung naupo si PRRD, nabigyan ng karangalan mga kababayan ay palibing sa libingan ng mga bayani. Only to know ng mga kababayan later on, nasisirain pala ni Dayunyor lalo yung pangalan ng kanyang tatay. Kung dati-rati nag-aalinlangan tayo mga kababayan na baka hindi naman ganyan ang mga Marcos, kaya nabibigyan natin sila ng benefit of the doubt. Ngayon, kitang-kita na ng ating dalawang mata kung paano magpatakbo ang mga Marcos mga kababayan. At kapalpakan ng kasalukuyang administrasyon. Narito balita ni Senator, no? Hindi na napigilan ng The Original 1980s Marcos Loyalist ang magsalita kaugnay ng... Sige, i-fact check to sila ha. Sa mga hindi naniniwala mga kababayan na, wala yan, mga bayaran yan. Matagal na po ang organisasyon na iyan mga kababayan. Kung kailan nagkaroon ng Marcos uli na presidente, saka pa sila nag-withdraw ng support. Something is terribly wrong with the Marcos administration ngayon talaga. Salukuyang sitwasyon sa bansa sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. Hindi na raw kasi makatao ang gobyerno ngayon. Hindi makatao. Yan ang kanilang description mga kababayan ha. Kung sa likod ng mga balita noon mga kababayan na hindi makataong ginawa ni Marcos Sr., mga pang-aabuso, di ba? Napakarami niyan mga kababayan. Hindi natitinag ang mga loyalistang ito. Patuloy pa rin nilang sinusuportahan ang Marcos Sr. mga kababayan. Pero ngayon, kay Marcos Jr., nagising na sila sa katotohanan. Sila na mismo ang nagsabing hindi makatao ang gobyerno. Ibig sabihin, mas malala pa ito kaysa sa ama mga kababayan. Sobra-sobra na ang panggigipit at pamumulitika ng administrasyon, lalo na sa mga taong nagpapahayag lang ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Ang problema ngayon mga kababayan na times 3. Kung dati si Senior lang ang naghari-harian, ngayon may tatlong animal mga kababayan. May presidente daw kuting, may presidenteng penguin, /palaka, may presidenteng tambaluslos na buhaya. Ewan na natin na kung sino yon. Hindi natin sinasabing sila. Bansa pamahalaan. Dismayado ang grupo dahil hindi ito ang inaasahan nilang pamamahala. Malayong-malayo nga kung ikukumpara sa naging pamumuno noon ni Marcos Sr. Kami po ay mga nagising sa katotohanan. Nagising sa katotohanan. Ay nako. Tataka nga tayo mga kababayan Sino pa ba ang sumusuporta dito kay BBM? Performance-wise mga kababayan ha, alisin na natin yung pagiging abusado, sige, yung issue ng adik-adik, sige, alisin na natin yung issue na yan. Kahit hindi pa, alisin na natin ang pangalang Marcos. Yung ginawa lang nila mga kababayan ngayon sa gobyerno. Yung kaliwat ka ng paglulustay, yung Maharlika Fund, yung kaliwat ka ng pagpunta-punta sa bansa, pangingialam sa budget. Ganyan mga kababayan, walang infrastructure. May nasisiyahan pa ba sa ganyang pamamahala mga kababayan? Panggigipit nila sa kanilang mga kalaban? Ewan na natin kung sinong nasisiyahan dyan.
Bangag, mga kababayan, ang nasisiyahan dyan. Na walang patutunguhan ng ating bansa sa isang incompetent leader. Incompetent, oh? Loyalista, nagsabi nga na. Yan po ang katotohanan kung bakit kami naririto ngayon upang ipahayag in public ang aming withdrawal of support. Withdrawal of support. Tulong BBM na yan. Anila, inakala nila na ang pagbabalik ng suporta sa pamilyang Marcos, lalo na kay Pangulong Bongbong, ang Paano na yan, sa halip na Marcos administration, naging Araneta/Romualdez administration, sabi ni Amy Mangga. Pangulong Bongbong ang magiging susi sa pagtubos at pagbangon ng nadungisang pangalan, pero tila isa itong malaking pagkakamali. Ngunit kabaliktaran pala ang nangyari sa pamumuno ng nakababatang Marcos. Namulat Lumala ang pa sila. kagutuman, Oh, namulat. kahirapan, kakulangan sa edukasyon, mga pangakong hindi matupad-tupad, mataas na presyo ng bilihin at ang umano'y talamak na korupsyon. Bigurin Yan talaga, talamak na korupsyon. Nasaan na pala yung nagsabing the most corrupt budget in history, Shelo Magno. Bakit tumahimik ka, Shelo Magno? Anong nangyari sa'yo, Magno? Iba yung si Jam Magno, ha? daw to pa rin ni Marcos Jr. ang sinasabing tunay na pagbabago at tunay na pagkakaisa para sana sa kauunlad ng bansa. Pakiusap ko po sa inyo, maawa naman po kayo sa bansang Pilipinas. Wala silang awa, Manong, wala silang awa. Sana tayo, supalit tayo sa pangunguragot ng iilan-ilang politiko dyan. Nagtugusa ang ating bansa. Hindi ilan-ilan, karamihan. At pabuso Pababa ng pababa, spaghetti Malaking kaibahan pababa. nga raw talaga ang pamumuno ngayon ni Marcos Jr. kung ikukumpara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nasa International Criminal Court o ICC Kung sino pa yung magaling, siya pang pinakulong. sa The Hague, Netherlands. Ang nagpadala pa sa kanya, mga kababayan, ang inaakusa ay addict. Pinadala si Pangulong Digong doon dahil sa war on drugs. Tapos ang nagpadala sa kanya, ang akusasyon ng mga tao, addict. Matapos ipagkanulo What? ng administrasyon sa Banyaga. Unang-una po sa ating tinatawag na security. Peace and order. Malayong-malayo si BBM kay PRRD, mga kababayan. Ibang-iba po ng panahon ng Pangulong Duterte para makakalakad po kayo, maginhawa ng ninyo. Talaga. Ninyo, na kahit umuwi ng gabi, alam niyo po, panatag kayo, safety ang anak ninyo. Ngayon, sige, maglakad kayo dyan sa kalye. Tingnan natin kung hindi kayo masasaksak. Sasabihin ni Claire Castro, hindi ko nakita. Yung Hindi ko nakita, infrastructure, fake news. yung pong ginagawa ng Pangulong Duterte nung kanyang panahon na yung nga pong pag-build. Ang nooy pangako ni Marcos Jr. na Kumusta pala ang build ni mga kababayan, Marcos na Jr.? Naging 20-20-20. Nabigas na subsidy. patuloy ang mga nagawa ng dating Subsidized. administrasyon ay hindi naman makita sa kasalukuyang pamumuno. Kung hahayaan daw na manatili sa posisyon si Marcos Jr. ay puro problema lamang ang idudulot ito sa bansa. Ano magagawa natin? 2028 pa siya. Kung hindi yan bababa, dyan talaga kakalampag na tayo, mga kababayan. Dahil ngayon kung ipipilitan natin, makukulong tayo na inciting to sedition. After 3 years, mga kababayan, kung hindi yan bababa, may karapatan na tayong paalisin ang hindi aalis sa pwesto. Sa mamamayang Pilipino. Hindi biro problema na po. Sabi nga, kahit saka lumabas dito ngayon, ang gulo na ng Pilipinas. Talaga? Naulo tayo sa pagsisinungaling. Binuhay tayo sa paninindang. Ang panlulong. Budol. Baka nagbulok ang gobyerno nito sa ngayon. Bulok! Naniniwala ang dating mga taga-suporta ni Marcos Jr. Ketchup lang ang kanilang pagkain, mga kababayan. ni Marcos Jr. na kung hindi sila titindig sa At saka tubig. tama at magsasalita ng katotohanan, ay lalo lamang magiging kaawa-awa ang Pilipinas. Kaya solid Duterte na lamang sila. Ang mga loyalista naging, mga kababayan, loyalista ni Duterte. Paano na yan, Marcos? Na walang pupuntahan. Kasalanan ni Bongbong. Ang ating gobyerno ngayon. Correct. Administration na ito, wala akong makita na magandang pupuntahan ng bansang Pilipinas. Talaga? Sinusuportahan ko ang Pangulong Duterte dahil nakita ko ang kanyang katotohanan, ang kanyang puso para sa bayang Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Pilipinas kung mahal. mahal. Ito si Sheena Torno, SMRI News. Mga solid Marcos loyalists po ng the 80s. Mga solid loyalist ng Marcos in the 80s. Sige,
Imbestigahan nyo sila kung hindi kayo naniniwala na mga Marcos loyals yan. Ngayon po nandito po sila, withdrawal of support nila. Withdraw. Ano po, para mag-support po sila kay Sara Duterte. Kay Oo. VP Sara Duterte. At dito Sara po all sa mga na. Loyalist na. Ito ate Ate, mag-hello ka. Si Ate Carolina Cristobal. Isa ako sa nagising. Lagising sa katotohanan, mga kababayan. Ang laki ng hirap ko. 1986 pa. Nga, ang dami nila mga kababayan, ano? Kailangan pala mahusay ka magnakaw. Para maupuin ka. Hindi ako magnakaw eh. Ang naupo ng mga Marcos daw ngayon, mga kababayan, mahusay magnakaw. Sip-sip. Hello. Ito mga solid Marcos loyalists. Hello. Yeah. Sila. Ate, napuputol. Wala na kasi pakialam si Marcos, mga kababayan, ay naupo na sa pwesto. Pinabayaan ang kanyang mga loyalista, mga kababayan. Walang utang na loob. Bay, ito na. Dito po, panoorin natin yan. Andito po rin yung mga guerrilla forces. Andito po sila. Ang dami, Veteran. At iba pang mga officer ng guerrilla forces. Yan po yung samahan po nila Captain Dado. Huwag niyo sabihin, pagkain lang ang pinunta, ketchup nga lang ang nasa lamesa. Mga magigiting natin mga makabayan. Makabayan. Hindi makabayan black ha, pero makabayan sa damdamin, mga kababayan. Dali, mapakita ko sa inyo yung mga kaganapan. Ano masasabi niya dito, mga kababayan? Kakarampot na nga lang ang supporter ni BBM, bumaliktad pa. Post your comments below.